Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Kahit na hindi senador, kahit na tindera lang sa palengke, bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Walang bisa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin mga warrant na linalabas na galing sa labas. Meron tayong saligang batas, sasabihin niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pero tinatanong ni Jen kanina kung ako, ayoko na sumama sa BICAM. Ikaw na lang siguro. Ang sabi kasi, puro vice chairman lang daw. Eh, wala nang gustong sumama. Eh, ngayon, sabi ko, at least may kinatawan kahit isa yung minority. Vice chair ka naman. Ayun, kaya vice chair okay ako, ka na. wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Hinahanap Jinggoy. ba? Ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan eh. Nasa Pampanga daw eh. Nakita na rin kung saan-saan eh. Opo. kung saan- Hindi ako, napapirma ko doon sa minority report eh. Ganun ba? Kaya nga eh. Sabi ko sa Anim kaming nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking... Kitab? Kitab? yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Oho. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Eh, sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Oho. Nasa telepono daw. Nasa telepono, gano'n na Hindi, naman. pero- Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador, kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po ma'am. pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang bisa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, Nelson, natalakay natin, na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court tungkol sa bagay nito. Di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Oho. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question yung nahuli. yung Oo. Wala pang maipakita yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, Opo. teka muna. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung Ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Oho. Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mo isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen Aimee, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yun. Oho. Samantalang kung tutuntunin mo mismo, yung mismong provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court kasi para masino mo kung talaga yung sinabpina, yun ang taong yun. Ayun, At opo. kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte, hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase. Kailangan nating matingnan, matest Opo. kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi,
bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Doon sa bagay. ano? Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Oho. Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun. Doon mo talagang- makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. So, purbahan mong baluktutin ngayon. Oh. Mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatag ang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court eh. At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. 60 billion yata yun. 60 billion. Tsaka PhilHealth. Oo. Oo, labag din O, sa pagkatapos charter ng PhilHealth. yung PDIC. PDIC, mas malaki Oo. yata yun. Mas malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno, Sen, na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila. Kumbaga, korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta at huhugutin na lang kung may ayun. pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Kaya nga Pwede ho nakakapagtaka eh. ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Siyempre, hinugot mo eh. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun eh. Hinugot din yan sa Land Bank at DBP. May narinig ako mga bangkero, ang sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di wala na pera yung Maharlika, nalo ako na. Lumalaki sunog eh. Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao, di ba? 2 beses mo kinunan eh. Oo, kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yun. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Mali yun. Mali yun. yun. Eh, naitanong ko nga yung nga tungkol sa Maharlika na yan eh. Opo. Eh, tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo ininvest? Oo. Kumita na ba? Walang report eh. Oho. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, nung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa Land Bank sa DBP. Yun lang yun. Pero interest wala lang. pang investment Hindi po. pa Kailangan ko eh. kung doon niya kinita Kinocompute ko lamang, eh. kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Magkano yung sweldo nung Ng CEO mga ng opisyal, mga yes po, lalaki ng sweldo naman ngayon. yung CEO, 2 milyon isang buwan. Isipin nyo. 24 years, 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado doon? At kung balikan natin yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Nabanggit niyo, Super Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero na naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong ng tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung
kung maalala ninyo, sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwede yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definisyon mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O dinalusutan One na at a naman. time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga Yes. 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So marami talagang problema yung Dynasty Bill. Kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata. Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami, Sa Senado, 4 ang magkakapatid. Opo. So, yun. 4 po, di ba? 4 na 4. pare. Opo. Bilyar at Bilyar, Cayetano, Cayetano. Tulfo, at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Oho. Ako hindi ako naniniwalang may Makakalusot papasayan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako palagay niyo? naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress naipile na yun. o 15 Congress. Alam mo, ang sa frustrations, Anyari? hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan lang inagenda- makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Tama. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, yan. Walang yata nag-hearing. Ganun Dalawang po ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako, tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC, medyo nagtagal Yung nga. yung anti-dynasty ko, matagal na ito 8 months na ako. Binibilang ko Kausapin niyo po si chairman. Sabi niya. Bakit naman ka ako? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Sabi ko, ibang Ibang klase, no? pala. Ia-agenda nyo lang, pati si speaker pa, guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko, talagang walang mangyayari. Wala sigurong...